Press ko. 1, 2, 3, 4, 5. Magandang araw mga bro. Welcome back sa ating YouTube channel, Barcel TV. Ayan, mayroon tayong panibagong video na ating gagawin. At ito ay mayroon siyang pamagat na Y Delta Motor Control using 2 contactor and 1 relay. Yan. Yan. Dalawang contactor mga bro. Dalawang contactor yung gagamitin at saka isang relay. Y Delta function. Ito mga bro. So, ayan mga bro, yung ating wiring diagram or schematic diagram ng ating Y Delta. Ang tanong, gagana ba talaga bro yung ating gagawin na ating motor control na ganito? Safe ba talaga ito mga bro or unsafe? Ayan, so try natin gawan ng mga bro. Ito yung gagamitin natin. Ito yung 3-phase circuit breaker na 220. Ito yung dalawang ating push button, isang stop button, saka isang run o di kaya start push button. Ito naman yung ating single phase circuit breaker para sa ating control circuit. Ito yung ating contactor ni Delta, ito yung contactor ni Y, at ito yung ating overload. Ito yung mga pilot indicator ni Delta, pilot indicator ni Y, at saka ito yung ating relay. Ayan siya yung ating relay. Ito yung ating 3-phase motor, 6 leads out. Yan yung pati-testing lang natin mga bro. So ayan mga bro, umpisa na nating pagwa-wirings. So unatin natin yung yung line 2 natin. Ayan, ito yung line 2 natin. Ito, punta siya ng 96 ng ating overload. So mapapansin nyo mga bro, nilagyan ko na lahat ng jumper, lahat ng ito pupunta kay relay, lahat yan. At saka dun sa pilot light indicator, ayan siya, naka-jumper na siya. Yan. So from line 2 punta siya ng 96. Ito yung 96 ni overload. Paglabas niya is 95. So ito yung 95 natin. Ayan, pupunta na sa mga A2. Ayan, A2 ni Delta, A2 ni Y, at saka A2 ni relay. Ayan. Ayan, naka-jumper na lahat ng line 2. So, papunta tayo ngayon dito sa ating line 1. Ito yung ating line 1. Pasok sa kay 1. Ito yung 1 natin. Kay normally close ng push button, 1. Ayan. Galing kay circuit breaker. Ito yung line 1 natin. Lagyan natin dito. Ayan. Baba natin yung breaker. Ayan. Paglabas ni 1, pupunta kay ito. Ayan, ito. Pupunta siya kay 3. Ni push button, no push button ni start sa 3. Ayun, yung 3 natin, pumunta kay 3. Ayan. Ito yung 3 natin. Ito. 2, 3. Ayan. 2, 3. Ayan. Ito na siya. So paglabas ni 3, 4 na siya. Dito yung 4 natin. Ayun, susundan lang natin mga bro. Ito yung 4 natin na wire galing sa push button ni start, ni run, o di kaya start. Pupunta ngayon sa 21 ni Delta auxiliary contact, normally close. 21. Ito yung Delta natin. 21. Ito. Yan. Kita ba? Yan.
delta 21, normally close. Auxiliary contact, yan, 21. Paglabas ni 21, punta siya kay 22. Ito yung 22 natin. Ito, 22 natin. Kita ba? Yan. 22, from 22, pupunta siya ng A1 ni Y. Kasama yung pilot light indicator. A1 ni Y. Ito. Yung A1 ni Y. Kasama yung pilot light indicator. Ito siya. Ito natin lalagay. Pagsamahin natin yan. Dalawa. Yan. Ayan. Ayos lang natin. Ayan. So, tapos na rin tayo dyan mga bro. Punta tayo dito sa sa 3 ng push button start. Ito si 3. Ito naglagay na ako ng wire para hindi na masyadong mahaba yung ating video. Mayroon na kagad nakabang. Ito sa 3. Yan siya. Sa 3. Saan pupunta si 3? Pupunta kay 13 ni Y. At saka 12 ni auxiliary contact ni relay. So ito yung ating 12. Tama. Ito yung 12 at saka yun yung 8. Ito yung 12 natin. Pupunta kay 13 ni Y para. Sorry. Ito ni Y, yung 13, auxiliary contact normally open. Ito. Sasamahan natin ng wire. So bali dalawa yung pupunta dyan. Ang wire. Ito siya. Dalawa. Yan. Ito na. Yung 13 natin. Kanina sa normally open. Auxiliary contact ni Y. Palabas niya is 14. Pupunta kay 21 ni Y. Ito siya 13. Ito yung 14. Paglabas niya ni 14, pupunta kay 21 ni Y. Yan. 14. Pupunta kay 21 ni Y. Ito, yung 21 natin. Normally close. Yan. Ayan siya. So, paglabas ni 21, dito kay 22, punta kay A1 ni Delta. Sasama natin yung ating pilot light indicator ni Delta. Ito yung si Delta, yung kanyang A1. Sasama natin yung, ito siya, 22, pupunta kay A1 ni Delta. Ayan yung symbol niya, A1. Kasama natin yung pilot light indicator. Ayan. Ito na. Samahin natin. Ayan. Ayos lang natin ng konti para maganda. Ayan. So yan. Tapos na. Dito naman tayo.
sa 14 o di kaya sa 21. Parehas lang dyan kung saan tayo kukuha. Yung sa 14, ito 14, ayun. Sa 21 andito, so dito na lang tayo kumuha. Pupunta siya ng 8 at saka E1. Pupunta siya ng 8, ito saka E1. Ito yung E1 natin ni-relay. So pupunta dyan, tapos pupunta doon. Sige. From 14 ayan, from 14 ito siya tayo E1, ito siya E1 saka sa 8 ito yung A1. Dito na natin i-jumper yung ating papunta kay 8. Ito yung ating papunta kay 8. Ito yung atin bro, yung A1 natin ni relay, A1 natin ni relay. Ayan siya, yung A1 ni relay papunta sa 8. Ito yung 8 natin. Tama ba? Tama. Ito si 8. Kasi ito si 12. Ayan. So, tapos na natin dito. Itong ating 14 papunta kay 21. Okay. Ito siya. Yung 14 papunta kay 21. Labas niya 22. Pumunta ng A1 ni ating delta. So, tama. So, from 14, ito yung 14 natin. Paglabas niya, pupunta ng A1 at saka 8. A1 natin at saka sa 8. Yan. Auxiliary contact ni normally open ni relay. So, yan. So, dito naman tayo sa ating 13 ni Y. Yung 13 ni Y, normally open. Ito yung 13 ni Y. Ito siya, yung nag-iwan tayo ng isa kanina na wirings. Ito siya. Yung nagagaling dito sa 3. Ito siya, sa 3 ni start. Yung 3. Ito. Pupunta kay 12. Ito, 12. Ito, 12. May marking naman dyan bro. Mayroon siyang number dito. Ayan, maliit. 12 saka 8. Normally open. Ayan. 12, 8. Dito siya. Ayan. So, tapos na mga bro yung ating wirings. Testing. Ayusin na lang natin tapos testing natin. Okay na yan. Ito yung ating ginamit na relay, yung MY2N 220 volts AC 5 ampere. Lagyan natin dyan. I-ayos natin ng konti mga bro. Ito medyo magulo. Stop. Ayan. Bago natin testing mga bro, kagaya ng lagi kong sinasabi na bago nating testingin yung ating pag-wiring, i-off natin yung breaker, huwag muna natin isaksak at ilagay natin sa ating meter sa ating times 10. Short natin, ayan siya, gumagana siya, pumalo yung ating tapos ito titesterin mo lang siya dito, ayan. So wala siyang shorted. Pag may shorted, papalo siya, so it means wala siyang shorted. So okay, ayan. So, pag okay na, pwede nang, ito yung muna yung ginamit ko na pang control. Meron siyang male plug. Isasaksak natin sa ating power source, 220. Ayan, saksak ko na mga bro. Ayan. Start. Ito yung start niya. So,
Ito mga bro, yung dito sa run, ito yung magsisilbing timer natin. Depende sa ating pag-push ng ating finger. Yan. Ito yung magiging timer niya para sa ating Y. After that, pag binitawan mo siya, mag-energize naman si delta, mag-off naman si Y. Ayun. Ito yung magsisilbing timer ng ating Y. Delta. So, try natin mga bro, yung ating Y natin, Y delta. Ayan, in-plug ko na. Iyon na natin yung circuit breaker. Ayan. Ito bro, parang yung setting mo lang dito, magbibilang ka lang ng ilagay natin na 5 seconds yung ating timer. Pag press mo na ganyan, magbibilang ka ng 5 seconds, saka mo bitawan. Yun ang magiging timer mo sa ating pag-Y bago mag-delta. So, ayan, pipress ko na mo bro, magbibilang ako ng 5 seconds. So, ayan, pag-press ko, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan siya, nag-delta na siya mga bro. So, Y delta, yung ating function. So, pwede siya. Ayan mga bro. So, nakuha nyo na. Stop natin. Yan. Ulit natin. Gamitan. Dito tayo magta-time kasi mga bro. Yan. Magbibilang tayo ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Saka magtawan. And then, delta na siya. Okay. So, proceed naman tayo dito sa ating pag-wiring ng ating motor. At pagaganahin natin kung talagang gagana yung ating motor o hindi. So, unplug ko na siya sa ating Ito, ginawa ko lang to bro, para dito lang sa may outlet, ito lang yung ating control. Ito naman sa 3-phase ito. So, pwede rin dito tayong kumuha. Pero siniperate ko na lang. Itong supply na lang nito sa ating motor, sa 3-phase na lang siya, sa power circuit. Pero sa control, ito yung ginamit ko. So, ayun, sa ating diagram, ayan mga bro, at balik tayo. Ayan, nakikita ba? Ayan, ilapit ko na lang konti. Ito yung ating line 1, line 2, line 3. Ito siya. Ayan, line 1, line 2, line 3. Circuit breaker. Load side ng ating circuit breaker. Ito na siya. At pag ng load side, mayroon siyang jumper na pupunta. Ito na siya. Pupunta dito sa ating delta. Ito yung delta natin mga bro. Ito, delta contactor. Ito naman si Y contactor. Ito. Ito yung ating overload. Ayan. Ito yung ating motor dito. So, mapapansin nyo, ito yung ating U1, B1 sa W1. Ito siya. Kikita mo siya. Ayan. U1, B1 sa W1. Direct na siya sa ating motor. Ito siya. Da-direct natin dito. So, ito, meron na siyang wiring papunta dito. Madali lang to bro. Yung line 1 natin is line 1 din dito. Ayan, nakasulat naman dito. Ayan, line 1, line 2, line 3. So, yung line 1 is line 1. Yung line 2, line 2. Yung line 3 natin sa line 3 din. Ayan. So, dito sa ating load side ng ating contactor, meron na akong siningit dyan, nilagay. Ayan siya, jumper. Pag yung 1, yung T1 sa T1 din. Si T2 sa T2, sa T3 ni Y. So, ganyan lang siya. Sa T2, sa T2, sa T3, sa T3. Ayan. Naka-jumper lang siya dyan, mga bro. Sige. Tapos dito naman sa ating line side ng ating Y, ayan siya. Bali jumper lang isa dyan. Naka-jumper lang. Line 1, line 2, line 3. Ito siya. Parang ginamp ko lang na ganyan. Ayan. I-short niya yan. Pag pumalo yung ating Y contactor. So, ayan. Manggagaling dito. U1, B1 sa W. Unahin natin yung U1. Direct siya sa ating pupunta sa ating line 1. Ito yung line 1 natin. Ito. Dito na natin ilagay.
Singit na natin dyan. Sabayin na natin yung dalawa. Yan. Yan. Sunod natin yung ating B2. V ito sa line 2. Sa B2 sa line 2. Ayan siya. Yan. Sunod natin yung ating W1 sa line 3. W1 sa line 3. Ito siya. Ayun siya mga bro. Ayan. So, tapos na yung ating pagtatap yung ating U1, B1 sa W1. Direct yan sa motor. Da-direct natin yan. Direct natin sa load side ng ating contactor. Yan. Ito na yung ating jumper sa ating papunta sa ating line side ng ating contactor. So, ito yun. Line 1, line 2, line 3. Mayroon na siyang wire. Nilagyan ko na. So, paglabas ng ating overload, ito siya. T1, T2, T3. Ito siya. T1, T2, T3. Yan. So, mayroon naman siya ating masusundan na ating wirings mga bro. Unahin natin si U2. Yung U2 natin. Yan. Ito yung U2 natin. Itong U2 yun natin. Susundan mo lang yung U2 natin dyan. U2. Ito siya. Tama ba? O tama. Yung U2 natin, yun. Sa line 2. Sa B2. Line 2. Ito siya. Line 2. Ito yung line 2 natin, oh. Yan to. At saka ito. Yan. Sa U2. Sa line 2. Yan. Sunod natin yung ating B2. Ayan siya. Makikita. Yung marking. Sa B2. Saan sa punta yung B2 natin? Sa line 3. Ito. Yung line 3 natin. Yan. Itong W2 natin. Ayun yung W2. Pupunta kay line 1. Ito yung line 1 natin. Yan. Ito, napanood nyo na to siguro sa ating mga unang vlog nito. Yung pag, ano to, yung mga wirings nito. Yung magkakadugtong. Yung mga windings. At saka yung mga, ano nito. Yung mga explain ko na dati ito. Sa ating mga naunang vlog. Ayan. Ito yung mga nauna nating vlog. Na-explain ko na yan. So madali na lang sundan yan mga bro. Madali na lang sundan. Sundan mo lang itong ating schematic diagram. Hindi ka malilito. So, ayan mga bro. Tapos na yung ating pag-wirings ng ating. I-double check na lang natin. Yung line 1 natin is U1. Ito siya. Yung U1 natin. Ito. U1. Ang magkasama U1 at saka W2. U1 at saka W2. Ayun o. Line 1. Magkaparehas. Pinuntahan. Yan. Yung ating V2. Ito siya yung V2 sa line 2. Check natin yung line 2 nito. Kung sa V2 nga. At sa line 2. Yan. U2. Sa line 2 is U2. Ayan siya oh, mga bro. Tama. Yung sa W2 sa line 1. Ayan, U1. Line
Okay, mga bro. Ayan. Testing na natin, mga bro. Okay, mga bro. So, ayan. Na-energize na ng ating power. Na-supplyan ko na rin tong ating ng power circuit natin. Naka-on na yan. Naka-on na rin to. Testing na natin. Ito yung ating motor, mga bro. Ito yung kanyang, nilagyan ko siya ng masking tape para mas malinaw makita kung talagang umiikot ito. Ayan. Ayan, mga bro. Start na natin yung ating Y delta. Papansinin nyo yung ikot ng ating motor kung iikot siya o hindi. Unsafe ba o hindi. Yan, magkaalaman na, bro. Magkaalaman na. Start natin. Magbibilang tayo magka-count tayo ng 5 seconds sa ating pag-press dito sa ating start bago natin bitawan, and then delta yung kanyang mode. So Y delta. Ayan. Bibilang tayo ng 5 seconds. Yes. Press ko na lang, mga bro. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Y delta. Nag-run na yung ating motor. Ayan. Yan siya. Kikita ko. Ayan, mga bro. Stop natin, mga bro. Ayan. Ayan, mga bro. Yung ating wiring diagram. Makikita mo siya. Ito siya. Explain ko ulit sa inyo, mga bro. So pag ito yung stop nya, ito yung start. Pag press mo ito, bro, huwag mo muna siyang bibitawan. Dito ka magbibilang yung ating 5 seconds bago mo siya bitawan. Ito yung gagawin mong timer. Ang gagamitin mo lang yung pagpindot mo. You don't ka mag-timer. Mag-i-start na mag-time, magbibilang ka. Bago mo bitawan, para soft starter siya. At pagka umandar na siya, tutuloy siya dito yung ating kuryente kasi naka normally close yung pinuntahan ng ating circuit sa delta, auxiliary contact, diretso sa Y. Yan. So papalo yung ating Y hanggat hindi mo siya binibitawan. Ngayon, pag after 5 seconds, binitawan mo na siya, mag-open na rin. I know. Wala. Mag-open na rin pala si delta. Ayan. Mag-open na si delta. At pupunta na ngayon kay delta. Hindi na pumapalo si ito, naka-close na siya. Close na yan. Close na si close na si auxiliary contact ni Y. Tapos open na rin si nakaano pala dito yan, bro. Ito, pag pumalo yung relay natin, pumalo yung nag-contact na yan, ito yung ating holding contact ni delta. Ayan siya, papasok sa dyan. Ayan, tuloy-tuloy na yan. Pag pumalo naman yan, open naman yung ating auxiliary contact kay delta. Interlocking siya. Ito yung kanyang interlocking. Ayan. Yung interlocking. Pag pumalo yung Y, mag-open siya dito, auxiliary contact ni Y. Pag pumalo yung delta, mag-open naman yung auxiliary contact, normally close ni delta. So walang tutuloy doon na kuryente. Ngayon yan, pag binitawan mo na siya, at ito naman yung pumalo, ito yung ating dito na siya dumaan, naka-close na ito sa ating relay. Ayan, tuloy na siya. So papalo si
delta natin. So pag press mo ulit yon, hindi mo na may pe-press kasi naka-open na yung ating NO ay NC na normally close ni delta. So hindi na siya papalo, hindi siya magsasalubong, hindi sila magsasabay. Ayan. Kaya ganun mga in-explain ko ng mga nakaring video ko, interlocking din dyan. Yung last previous ko, meron siyang timer na ginamit, pero wala siyang relay. Ito naman, in-try ko lang gumamit ng dalawang contactor na walang timer, pero meron siyang relay. Relay yung ginamit ko rito. So, possible siya, nagagana sa ating for example, nagpabili ka ng contactor, dalawa yung nabili, walang timer na binili kasi ang control mo is Y delta. So pwede mo siyang paganahin na dalawa yung contactor na walang timer, relay ang gagamitin mo. Gagamit ka lang ng tatlo dito, pwede rin. Pag may timer naman mga bro, pwede rin siya, pero tanggalin na natin yung ating relay. Doon sa nauna kong vlog, wala siyang relay pero mayroon siyang timer. Dito naman tayo sa ating control circuit. Ayan, na-explain ko na dati sa ating mga nauna kong vlog. Ayan, simple lang mga bro, basic lang. Ito yung papalo na una. Ayan, papalo na mauna yan. Isi-short niya yung ating short na ito, W2, U2 at saka V2. Short yan. So, pagka nag-short yan, after pagbitaw mo ng 5 seconds, mag-open na yung contactor nun. Lilipat naman siya dito. So ayan, mag-short ngayon yung W2 at saka U1. Yung U2 saka sa V1, sa V2 at saka sa W1. Yan. So ayan bro, yan ating topic ngayon at sana nakatulong sa ating mga nag-uumpisa pa lang na magwa-wiring, yung mga beginner na kagaya ko. Makakatulong sa atin to mga bro, yung ating ginawa natin na video ngayon. So ayan, obserbahan nyo lang maigi at pag-aralan. Madali namang sundan yan, basic lang pag nasundan nyo maigi yung ating wiring diagram. So pwede ko nang ulitin yung ating ayan. Ito kasi yung bukod sa wala siyang timer, ang relay yung ginamit natin. Ito yung gagawin mong timer sa sarili mo. Magbibilang ka lang ng 5 seconds. Depende, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, pwede. Ayan, pag press mo na ganyan, mag-count ka. 1, 2, 3, 4, 5. Bitawan mo, nag-delta na siya. Ayan mga bro. Sana nakatulong sa inyo to mga ginawa kong video. At maraming salamat mga bro at God bless.